Good morning mga kapudi. Ayan, iluto natin ngayon yung nakuha naming gulay. Nakalimutan ko po kasi kano tawag dito, hindi pa ako nakapag-research. Yan, pero ito po kinakain po talaga. So hihimayin ko muna siya at ibababad ko siya sa tubig na may asin. Ngayon hindi ko na siya iluluto sa munggo. May munggo na kaming nabili ni Doktora sa RCS. Pero dahil hindi pa panahon para magluto ng munggo, dahil sabay-sabay po yung ulam, baka pumasayang lang. Sa ibang araw ko na lulutuin. At nang hindi masayang yung ating nakuhang gulay, ay, ayan, meron po kasi si nanay na kabay din na nabili. Yan. Isasama ko na lang po sa kabay. So, tawag dito sa luto na to, ang ingay mo sa ay bulang lang din po. Pero ibang version naman. Igigisa natin sa may bagoong, sibuyas, bawang at ito, sasamahan natin ito. Ayan. Ito po ay gabi. Ayan, in-slice ko ng maliliit. Pero pag nagluto kami niyan, malalaki talaga yung slice namin yan eh. Yung isa, ano po, parang pa-cube siya, sinlaki ng nuggets. Ganon kami ano niyan. Pero this time, nilitan ko. Tapos, ang ipanglalahok natin dyan ay eto. Tcharan! Yung leftover nating mga inihaw na tilapia. Hinimay-himay ko yan ngayon. Itatapon ko na sana yung ulo, papakain ko sa pusa. Pero ang bili ni mother ay isama ko. Kasi gustong-gusto niya sinisip-sip yung mata niyan eh. Tsaka yung utak ng tilapia. Bago po tayo mag-start magluto or maggisa ng ating gulay, gusto ko po sanang batiin ng happy birthday po para kay Sir Jay Narido. Ayan, isa po yan sa sumusuporta po sa aking channel. Maraming salamat po. At ang wish ko po ay siyempre good health everyday. At saka po more birthdays to come. Ayan, ingat po sir palagi at sa inyong wife. Ayan, God bless po. At ayan, happy birthday, enjoy your day po. Ayan, isa pa po sa babatiin ko ay si Sir Primo Salaysay. At saka po si Ma'am Merlin Salaysay. Nag-birthday po sila kailan lang. Hindi ko na po nag-read dahil medyo madalang nga akong mag-upload. Ayan, happy birthday sir. Magpagaling po kayong mabuti. At kay Ma'am Merlin, magpalakas pa po kayo. Para po, ayan, marami pa pong birthday kayo ni Sir Primong magkasama. Ayan, regards po sa family po ninyo. Ayan, thank you po. Happy birthday. Ayan, meron tayong tubig sa palanggana. Lalagyan natin ng asin. At ihimayin natin tong gulay. Ayan, paki-comment down naman po kung ano po tong gulay na to. Hindi ko na na-research. Pero kinakain po talaga to. Ayan, ihimayin ko na ganyan. Tapos ibababad natin sa tubig na may asin yung kanyang stem. Simple lang po ito pero healthy. Dahil, ayun, pasensya na kayo kung medyo magugulo na naman yung aking video, paputol-putol. So ayan, hinimay ko siya kasi yung isang battery nagluluko. Ayan, puno naman pero biglang namamatay. Ayan, himayin natin. Sinasama ko yung bandang dulo, yung bulaklak. Kasi malalanta rin naman po yan pagka sinama sa gisa. Para po siyang Chinese kangkong. Ganun po. Pero mas malambot to sa Chinese kangkong. Ayan, total yung ating munggo ay pwede naman lagyan ng talbos ng kamote or talong, yung kabay tuloy. Pwede rin yung kabay. Nakita ko may naglagay ng kabay sa munggo. Yung iba nga kangkong. Or yung alokbati na green. So ayan, ibababad ko lang dito yan. Tapos babanlawan ko at isasama ko na sa gisa. Ayan, tingnan niyo po yung pinagbabara ng ating gulay. Mayroon siyang mga bilog-bilog na itim. Hindi ko alam kung yun ay buto niya or baka yun ay kasi kung ito tingnan nyo, ayan, kaya mabuti binababad or baka yung dumi ng insekto o uod. Pero alam ko kasi pag may mga black na ganyan ay parang dumi ng uod yun. Pero sana kung buto di maganda kasi binubuhos ko po dito sa kabilang bakura baka sakaling tumubo at lumago. So ayan, hugasan pa natin ng 3 beses yung ating gulay bago natin igisa. Ayan, mag-start tayo sa pagigisa ng sibuyas bawang. So itong kawali ay nilagyan ko na ng konting mantika tapos sibuyas bawang.
So painitin lang natin yan at hayaan natin mag-brown yung ating sibuyas bawang bago natin ilagay yung mga gulay. Bakit yung mga gulay? Kasi po sabi ko nga po kanina ay ayan, napakulo ko na po yung mga hinimay kong inihaw na tilapia at saka ulo dito sa kasirola na may bagoong, konting asin at saka mayroon po kasi kaming isang nilagang kamatis na sausawan sana ng longganisa, so natira, sinama ko na rin dyan. Dinurog ko siya ng kutsara at saka ko pinailalim pati yung bagoong, sinama ko sa pakulo dahil masarap din naman po ang may kamatis sa gisang gulay or sa bulanglang. Yan, gisahin natin hanggang sa mag brown lang yung ng konti, huwag naman brown na brown, mapait po yun. Supposed to be, ang gagawin sana natin dyan ay magigisa tayo ng sibuyas, bawang, bagoong. Kung gusto nyo may kamatis, talagay kamatis. Kaya nga lang po, sinama na natin sa kulo. At saka yung bagoong po ay gisado naman na po. Nung inihalo ko sa isda ay nakagisa na yung bagoong natin. Luto na. Pakukuluan natin hanggang sa lumambot bago natin idagdag yung kabay at ayan, at saka yung ating gulay na nakuha. So hindi ako maglalagay ng pampalasa dyan dahil baka umalat naman dahil may bagong na at asin yung ating leftover na mga tilapyang inihaw. Tingin ko po ay okay na to. So tinakpan ko kanina, hindi ko na pinakita sa inyo. Bawal naman po kasing malamog mabuti yung ating gabi bago ilagay yung kabay or sigarilyas. So yan, nag high fire ako, tapos i-add natin tong gulay, tapos saka natin haluin, saka natin i-add yung isda pag medyo namog na ng konti yung kabay, kasi nga po ay baka ma-over damog yung ating isda. May ko pa siya kagabi. Kasi nga po, napansin nyo bakit parang ang dami namin magluto. Nagpatay nga po kasi ako ng freezer. Yan. So kung halimbawa mayroong order ng lechon belly, kala ko po sana kasi mag-stock. Kaya lang wala pa naman pong mga order. So siguro pagka may order na lang, tsaka hindi ako mag-timpla. Kasi kung i-stock lang din po yung belly, tapos wala namang meat niya umu-order, ay kukonsumo po kasi yung kuryente. Ang bill po namin is 3,600 ganyan, 3,600 pagka buhay yung freezer. Kasi si Mark Dennis nga po ay mayroong, ba't ang laki? Kasi po si Mark Dennis mayroon na siyang biniling centralized na aircon sa kwarto niya. Matagal na po yun, siguro mga 1 year na rin. Malakas din sa kuryente. So ngayon, nung pinatay namin yung freezer, unti-unting bumaba yung bill ng kuryente namin. Parang nag-down siya sa 2.8 ganyan. Tapos after 1 month naging 2.4 or 2.5. Tapos ngayon parang nasa ano na lang, 1.9 ata, parang ganun. Yan. Takpan po muna natin sa loob ng 2 minuto. So, palalambutin ko siyang mabuti kasi ayaw na rin ni Nanay ngayon ng malutong na gulay. Bago ko i-add yung isda at saka yung dahon. Yan, kayo na po yung pasensya na, kayo na po yung mag-adjust kung anong klaseng gulay po yung nakuha ko. Nakalimutan ko na po eh. Check natin. Bago natin ilagay yung isda, haluin po muna natin. Masarap din ilagay ang sigarilyas sa sinigang. At lalagyan natin ng gisadong buro sa usawan. So ilagay na natin pong isda na to. Yan. Para yung lasa niya kumapit na sa ulo. Kita nyo, ayan o, may bagoong at saka kamatis. Panlawan natin ng konti ito.
Sayang kasi yung lasa, saka yung flavor ng isda. Konti lang naman kasi may tubig na tayong nilagay dito sa gabi nung pinakulo. At bago nating haluin, i-add natin tong gulay. Yan, malalanta dyan yan. Yan, nilugasan ko pa yan ng 2 beses para sure na wala yung mga bilog-bilog. Maliliit. Naka-hyper yan mga kaputi. So halo-halo tayo. Haluin natin yung nasa ibabaw, pailalim natin. Ayan. Yan, kaya ko po inuli yung isda para hindi siya madurog na durog kasi napakulo na po. Pero actually pwede po yan isama yung buong isda na inihaw. Ibabaw natin sa gulay o igigit na pagluto na yung gulay. Ngayon, hihinaan ko yung apoy pag nahalo na natin mabuti. Tsaka ko sa tatakpan at hayaan ko pa siyang makulo sa loob ng 3 minutes. Tapos check uli natin. Yan. Bango. May inihaw. Yan. Pwede kayong mag-add dyan ng betching kung gusto nyo, patis or ginisa mix. Mamaya natin titikman pagka okay na yung alat nya. Sakpan po muna natin. Ayan, kain tayo mga kapudi. Naglagay ako ng maraming gulay at 3 kutsarang kanin. Tikman natin. Masarap po ang gulay pag bagong luto. Pasensya na kayo sa itsura ko, naguhulas. Sobrang init na po dito sa Pilipinas ngayon. Summer na. Nararamdaman na ang summer dahil March. Pero may araw po na mahangin-hangin naman. Minsan sa gabi malamig. Sarap. Hindi na ako naglagay ng asin. Tamang-tama po yung lasa niya. Madali naman po mag-adjust kung gusto ng medyo maalat ay maglagay na lang po ng konting asin or patis. So ayan, sinama ko yung gulay. At hindi nyo na ako makitang mag-vlog sa susunod na mga araw. Baka lang nahili na ako dito sa dahon. So ayan, titestingin ko muna. Para sigurado ko na lasa. Pero yun po, mga kapatid, joke ko lang. Kasi natikman ko na rin po talaga tong gulay na to, unless yung mga ibang natataniman ay nabubusan ng may lason hanggang sa nasisipsip o na-absorb ng ugat ng gulay yung lason. Syempre po magkukontain ng lason yung ating gulay. Yan, try nyo po at testing natin yung gabi. Ambon. Pagkagat mo, durog agad. Sarap. Yan, may konti-konti pang mga tinik. Ang araw na dalaga ako, hindi ako mahilig magkakain ng gulay. Pag nakakita ako ng inihaw na isda sa sahog sa gulay, parang ano ba yun? Ba't ganun? Pero nung nagkaanak na ako ng panganay ko, natikman ko po yun, nasarapan ako. Sabi ko, masarap pala. Tapos yun, munti-unti ko na na-appreciate yung mga gulay. Mula nung nagkaanak ako, yung mga ampalaya, yan, mga talbos ng sayote. Masarap po pala. Nahanap-hanap na ng sistema ng katawan natin yung gulay. Or baka, siyak naman merong hindi mawawala na kahit papano ay hindi po talaga kumakain ng gulay. As in, ano lang siya, karne. Lambot niya. Ito yung kamatis eh, nakuha ko. Ayan. Ayan, may konting tinik. Ingat lang tayo. Hindi ko masyadong makita kasi yung iba nakasiksik siya sa gilid ng tilapia, yung pinaka ano niya dito parang palikpik. Ang init. Ang sarap ng asim ng kamatis. So yan mga kapudi, kain po tayo. At ayan, baka sakaling merong cabbage dyan sa lugar nyo, panahon pa naman ngayon, lalo na dito sa Pilipinas, try nyo na po. Ang
sarap po niya. Kaya mga kapudyan, ganito na lang po. At sana ay na-enjoy nyo yung simpleng vlog natin ngayon sa luto-luto. Pakisuportahan nyo po sana yung iba ko pang vlog na paki-play po yung playlist ko or yung mga piling video. Kung wala po kayong time manood, sana paki-play na lang po. Kung matutulog na kayo para sure po na hindi nyo magagamit yung cellphone or yung screen ng laptop kung meron or computer. So yan, hanggang dito na lang po. Thank you for watching po at thank you po sa inyong lahat na sumusuporta at patuloy na sumusuporta sa aking vlog. Ingat po tayong lahat at God bless po. Bye-bye!